Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinakinggan ng ating dakilang Diyos ang inyong mga panalangin na magkaroon ng formal na outreach dito po sa lugar ninyo. Batay rin po sa inyong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung kayo ay tapat sa paglilingkod, mas tapat ang ating dakilang Diyos na tutugon sa inyong mga panalangin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Every year, mga minamahal, is another blessing. Every year is another life. Amen? Kagaya ng ating pagsaselebrate kung tayo ay nagdiriwang ng ating kaarawan, mga minamahal, ganun din po sa pagdiriwang po natin sa Banal na Iglesia, yung spiritual birth po natin, mga minamahal. Bagamat yung iba sa atin, 28 years ago, naligtas sa dako ng Pangasinan, yung iba ay naligtas mula sa Baguio City o iba't mga outreaches, yung iba ay naligtas mula sa Central Church, mga minamahal. Walang anuman kung saan man tayo niligtas, ang importante niligtas tayo sa Banal na Iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? May dahilan ng malapay nun kung bakit tayo ay nadako dito at tayo ay nanatili sa lugar na ito, mga minamahal, dahil tayo ang gagamitin ng ating dakilang Diyos sa pagliligtas pa ng maraming kaluluwa na tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kaya sa gabing ito, mga minamahal, pag-aaralan po natin, faithfulness in our calling. Amen? Tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Faithfulness in our calling or katapatan sa ating pagkatawag. Amen? Subalit, bago po tayo dadako sa ating pag-aaral, mga minamahal, basahin po muna natin ang isang talinghaga tungkol sa handaan sa kasal at ano ang ipinapahiwati nito sa atin bilang mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po muna natin ang pinakatalata natin or main verse natin from the book of Matthew or St. Matthew chapter 22 verses 1 up to 14, kahit nasa Tagalog na lamang po, mga minamahal. Praise the Lord. Matthew chapter 22 verse 1 to 14. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila ng mga talinghaga na sinasabi, tulad ng kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. Sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inaanyahang narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay na nahahanda na magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal sa at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Sa 8, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan, ngunit karapat-dapat ang mga inanyayahan ito na walang damit kasalan. At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis at ang pagkakalit ng mga ngipin. Huling talata 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Papalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen. Ating pag-aaralan ng malinam, mainam ang talinhaga na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito, na kung saan ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang langit, ay natutulad daw sa isang piging ng kasalan na inihanda ng isang hari para sa kanyang anak na lalaki. Amen? Na kung ating pag-aaralan mabuti, mga minamahal, ang hari ay nagsugo ng kanyang mga lingkod upang anyayahan ang mga dapat anyayahan. Ibig sabihin, mga minamahal, may mga sadyang pinili na ang hari upang kanyang anyayahan para sa piging na ito, para sa kasalang ito ng kanyang anak, mga minamahal. Amen? At anong nangyari, mga minamahal? Hindi pinansin ng mga pinili niya. Kumbaga, mga minamahal, may VIP.
Amen. Sa kasalan, mga minamahal, una mong iimbitahin yung mga VIP, yung mga ninong, o kaya mga nina, yung mga espesyal para sa iyo. Ganon din ang ginawa ng hari, mga minamahal, sa talinhagang ito. Inuna niyang imbitahan yung mga VIP, kung tawagin natin, mga minamahal, yung mga dapat anyayahan. Subalit, ano yung ginawa, mga minamahal, ng mga dapat o nararapat na anyayahan? Amen? Binaliwala nila ang paanyaya ng hari. Kaya anong ginawa, mga minamahal, ng hari? Muli niyang isinugo. Sa ikalawang pagkakataon, mga minamahal, muli niya isinugo ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga lingkod. With the same message, mga minamahal, gulit, anong ginawa, mga minamahal? Parang napuwersa o kaya na nakulitan siguro, mga minamahal, yung kanilang mga dapat o kanyang dapat anyayahan. Anong ginawa nila sa kanyang mga tauhan? Kanila ito mga hinabol at pinagpapatay. Amen? At nagalit ang hari, mga minamahal, anong ginawa ng hari? Iniutos ang mga minamahal, pinadala niya ang kanyang mga kawal, magigitin ng mga kawal, mga minamahal, at sinunog ang bayan. Amen? Dahil sa galit ng hari, mga minamahal, at anong ginawa niya? Binuksan niya ang paanyaya. Dahil nga natapos na, naihain na lahat, mga minamahal. Naihanda na ang pagkain, mga minamahal. Upang hindi masaya, mga minamahal, ang inihaing pagkain o inihandang pagkain, binuksan ng hari ang kanyang paanyaya sa lahat. Masasama o hindi, mga minamahal, naging bukas ang hari sa kanyang paanyaya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At napuno, mga minamahal, ang lugar, mga minamahal, ang palasyo, napuno ito. At nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, mga minamahal, may nakita siyang isang tao na hindi nakasuot ng damit pangkasalan. Dahil normal po, mga minamahal, dahil kung tayo ay pupunta sa isang piging o isang kasalan, mga minamahal, yung damit natin ay dapat naaakma rin naman. Everybody say amen. Hindi pwede, mga minamahal, yung damit natin, mga minamahal, ay ordinaryong pananamit natin dahil bilang pagrespeto natin, amen, sa sanctity, mga minamahal, ng kasalan o sa piging na ating dadaluhan ay kailangan maging formal din tayo. Kung anong sinabing kasuotan, yun din dapat nararapat na kasuotan natin. Subalit paglabas ng hari, mga minamahal, nakita niya isang tao na hindi nakapangsuot ng pangkasalan, mga minamahal. Tinanong niyo ito, bakit siya pumasok na hindi nakasuot ng angkop na kasuotan? Subalit anong ginawa ng isang taong ito, mga minamahal, siya ay nanahimik lamang. Amen? Ibig sabihin, hindi niya pinahalagahan ang pagkatawag na ito, o bukas na pagkatawag ng hari sa kanya. Anong sabi ng hari, mga minamahal? Inatusan ng hari na itali ang kanyang mga kamay at itapon sa dilim, na kung saan nagkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng ngipin. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At sa huli, amen, to summarize yung talinghaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Everybody shout, praise the Lord. Ganoon po ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo ay nagsusumikap, mga minamahal, na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, ay nagsusumikap na dumalo, magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nagsusumamo na masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos dahil nais natin, mga minamahal, na maging kabahagi. Amen. Sa piging, sa kasalang ito, mga minamahal, at makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung mga aral na pwede natin matutunan sa talinhagang ito na ipinagkaloob sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon? Unang-una, pagtanggap sa paanyaya ng ating dakilang Diyos. Ang talinhaga ay nagpapakita ng pagtanggi ng mga orihinal na inanyayahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia, merong orihinal, mga minamahal, na maliligtas. May mga una talaga mga maliligtas, mga minamahal. Sino ang mga ito? Ang mga Hudyo, amen? Ang mga Israelita. Sila talaga yung mga pinili ng ating dakilang Diyos. Mula sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lumang tipan, sila talaga yung mga unang pinili ng ating dakilang Diyos na magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. They are the very reason, mga minamahal, kaya napalito ang ating pinakamamahal na Panginoon unang-una upang iligtas ang mga Hudyo. Amen. Yan yung original na inanyayahan sa piging na ito, mga minamahal. Yun yung simbolo, mga minamahal, ng mga Hudyo. Subalit, hindi nila tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malungkot na katotohanan, mga minamahal, na hanggang sa mga sandali ito, mga minamahal, marami pa rin sa kanila, mga minamahal, ang hindi naniniwala na sa Jesucristo ang Messiah. Amen. Marami sa kanila na hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, ay inaantay pa rin nila ang pagbabalik ng kanilang Messiah. Hindi nila alam, mga minamahal, na dumating na ang Messiah, mga minamahal, at ang pangalan niya ay Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Yun yung pahiwating, mga minamahal, ng pagtanggap sa paanyaya ng ating dakilang Diyos, ng unang bersikulo na ating nabasa, mga minamahal. Kaya anong nangyari, mga minamahal? Dahil tinanggihan ng mga Hudyo, karamihan ng mga Hudyo, ang paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo, mga minamahal, ay unti-unti na nahahasa,
mga minamahal, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, at nagiging matibay tayo, and by faith hanggang rapture, tayo ay sama-samang haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Hindi natin sinasabing walang kaligtasan sa ibang mga mananampalataya. Tanging mahal na Panginoon lamang ang makapagsasabi niyan. Subalit, sigurado o sinisigurado natin, mga minamahal, because we are in a highly favored church, mga minamahal. Amen. Tayo ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil tayo ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating beloved parents in the Lord, ng pananampalataya. Amen. Na makapagliligtas. Amen. At yan po, mga minamahal, pag-aaralan natin sa mga susunod, mga minamahal. Ikalawa, mga minamahal, na pwede natin matutunan sa talinhagang ito, ang kahalagahan ng pagtugon sa paanyaya. Ang mga inanyayahan na hindi pumunta ay nagrepresenta ng mga hindi nagbigay ng halaga sa paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng sinabi natin kanina, mga Hudyo. Amen? Ang pagtanggi sa paanyaya ay mayroong mga seryosong mga kahihinatnan. Sabi na ba kasulatan, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who believe it shall be saved." Sa mga hindi, they will perish. There will be condemnation. Sa mga tumanggi ng paanyayang ito, mga minamahal, they are prone to perish. Amen? Sila, mga minamahal, ay itatapon sa karagat-dagatang apoy, mga minamahal, dahil hindi nila sinunod, mga minamahal, hindi nila pinakinggan ang paanyaya ng ating pinakamamahal. Nakakalungkot. Subalit hanggang sa mga sandali nito, mga minamahal, binibigyan pa sila ng pagkakataon na sila iligtas pa or makinig, mga minamahal, at bigyan ng puwang ang paanyaya sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila na hindi tutugon sa paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Everybody say amen. Amen. Sabi nga, "He that believeth not shall be damned." Amen. Ikatlo, mga minamahal, ang pagiging handa. Nabasa natin kanina, may lalaking hindi nakasuot ng damit pangkasalan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa at angkop sa paanyaya ng ating dakilang Diyos. Since we are given the chance to become modern Israelites, amen, to become the a priesthood of our loving God, we are a chosen generation, a holy nation, a royal priesthood. Yan na yung tawag sa atin, mga minamahal. Hindi through blood, but by faith in the name of Jesus, mga minamahal. Amen? Kailangan wag daw natin tularan ang lalaki na tinawag sa banal kasulatan na ito, mga minamahal. Sinasabi na banal kasulatan na ito na hindi naging handa sa kanyang kasuotan. Ang kasuotan ay sumisimbolo, mga minamahal, ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo, mga minamahal, ay hindi magpapahalaga sa ating paglilingkod, sa ating pagkatawag o sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, we're given the privilege to become sons and daughters of our loving God. Pero sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi natin napanindigan, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin o paanyaya sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong nangyari sa lalaking ito, mga minamahal? Siya ay itinapon, siya ay itinali. Amen. Ganon din po ang mangyayari sa atin kung hindi natin papahalagaan ang pananampalatayang yan na nag-uugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi tayo magiging matapas sa ating mga puso, mga minamahal, at hindi natin ipaglalaban ang ating pananampalataya, at hindi tayo gagawa ng kabutihan ayon, mga minamahal, sa kalooban ng Espiritu Santo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi rin tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Yan po yung simbolo ng lalaki, mga minamahal, na hindi nakasuot ng damit. Kaya sa atin bilang mga tinawag, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan nating maging handa. Amen? Kailangan nating isuot, mga minamahal, yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi sa isang talata, mga minamahal, we have to wear the breastplate of salvation. Or the helmet of salvation, mga minamahal. Anong ibig sabihin, mga minamahal? In order for us to be prepared, mga minamahal, sa ating sa battle na ating kakaharapin, mga minamahal, we have to wear the helmet of salvation. Anong ibig sabihin yan? Lagi nating iisipin, mga minamahal, na hindi tayo basta ordinaryong tao lamang. Tayo ay pinili na ng ating dakilang Diyos. Tayo ay niligtas na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit helmet of salvation, mga minamahal? Because spiritual warfare starts from the mind. Amen. Spiritual warfare starts from the mind. Yung kaaway, lagi tayong ito-torment. Lagi tayong bubulungan sa ating mga kaisipan. Laging ipapaalala na, oh, ikaw, makasalanan ka. Ganito yung naging buhay mo. Ay, hindi ka karapat dapat tawagin anak ng malapay noon. Madumi ka. Wala kang kaligtasan. Amen? Lahat yan, mga minamahal, ay ibubulong sa'yo ng kaaway. Because spiritual warfare starts from the mind.
Kaya sabi ng ating pinakamamalapay noon, we have to wear the helmet of salvation. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Sampalatayanan natin, mga minamahal, na tayo ay nilinis na ng ating pinakamamalapay noon. Tayo ay pinatawad na ng ating dakilang Diyos. Tayo ay binigyan ng kaligtasan ng ating pinakamamalapay noon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Kaya pagningasin na lamang natin ang ating pananampalataya upang sa ganoon, mga minamahal, ay manatili sa atin ang ating kaligtasan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Pagpili ng ating dakilang Diyos, ikaapat, ang pahayag na marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ito, mga minamahal, ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng tinawag ay pipiliin din sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Ito ay isang babala at the same time, ito ay isang paalala, mga minamahal, kaalagahan ng buhay na may tamang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palaging itinuturo po sa atin ang ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa isang tao. Ang makapagliligtas sa isang tao, mga minamahal, ay ang kanyang tunay at malalim na pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po, mga minamahal, ang ating ipinapahayag, mga minamahal, sa Baniglesyang ito. Amen. Hindi po tayo, mga minamahal, nagtuturo ng panibagong relihiyon dito, mga minamahal, subalit tayo ay nagtuturo kung paano tayo magkaroon ng tunay na pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ang isang tao ay magkakaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang pananampalataya, that will lead him to repentance. And from that repentance, mga minamahal, tatanggapin niya, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Kristo. And after accepting our Lord God and Savior Jesus Christ, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya niya, ay tatanggapin niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung siya ay tatanggap ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya yan, mga minamahal, malilinisan ang kanyang kasalanan, mga minamahal, siya ay gagawin panibagong nilalang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. All things shall pass away. Behold, all things become new. Everybody shall praise the Lord. At may tinatawag tayo na continuing faith, mga minamahal. Ano yung continuing faith, mga minamahal? Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pananampalatayang yan ay binigay sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon na ating pinanghahawakan. At patuloy natin pinapalago ng pinapalago sa pamamagitan ng at patuloy natin paglilingkod, pagdalo, paggawa ng mabuti ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nadadagdagan ang ating pananampalataya, umaangat ang ating pananampalataya. Darating ang panahon, mga minamahal, ibubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon ang Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin. The gift of the Holy Ghost, which is the fourth reglement of salvation. Everybody shall praise the Lord. Kaya huwag po tayo magtaka, mga minamahal, na kung minsan, bakit ang isang Kristiyano, mga minamahal, ilang taon na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi pa niya, wala pa siyang malalim na pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, maaaring nagkukulang tayo sa ating pagsusumikap na maabot ang mataas na kamantayan na paglilingkod natin. Paul, mga minamahal. Amen. Everybody shall praise the Lord. Yung isang Kristiyano, kung sino yung nakaramdam dito, mga minamahal, na parang gusto natin lahat, mga minamahal, pagka-bautismo natin, mga minamahal, parang gusto natin yakapin lahat ng mga kaaway natin, mga minamahal. Kung yun yung naramdaman natin pagkatapos ng bautismo, ibig sabihin, ibinigay na kaagad ng malapay ng kaloob ng Espiritu Santo, the gift of the Holy Spirit. Yung nagkaroon ka na ng burden for others to be saved, hindi lamang yung sarili mo ang maliligtas. Everybody shout amen. Amen. At lalakip na rin sa atin, mga minamahal, mga tanda, gaya ng ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating ipapatong ating mga kamay at ang mga may karamdaman ay gagaling, mga minamahal. Whatever that we cast out in the name of our Lord God and Savior Jesus Christ, mga minamahal, yan ay lalayas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmamanifest sa atin ang mga salita at pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung mga tanda na ipinagkaloob na sa atin, mga minamahal, ang Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Pero huwag tayo manlumo, mga minamahal, kung hindi pa yung may ilan pa sa atin o may mga baguhan na hindi pa nakaka-receive ng gift of the Holy Ghost. Dahil habang may buhay, mayroon pang pag-asa, mga minamahal. Ibig sabihin, tayo lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang maabot natin ang mataas na antas ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya pinahintulutan ng Malapinoon na magkaroon din ng banal na gawain, na magpatuloy ang banal na gawain sa lugar nito. Bakit? Dahil ganoon kayo kamahal ng ating dakilang Diyos upang maipagpatuloy ninyo ang paglilingkod at maipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan na ipinagkaloob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya lahat po tayo, mga minamahal, ay kailangan magsumikap. Amen. Laging pinapaalala po sa atin, mga minamahal, hindi po wala pong security, mami, hindi po pwede, mami, naman na matagal na ako.
Naka 50 years na ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pwede na siguro ako magpahinga. Pwede siguro maghayahay muna ako sa paglilingkod, magre-rest muna ako, nakakapagod na rin. Matanda na rin ako, mga minamahal. Narinig po natin, mga minamahal, yung mga elders po natin, mga minamahal kanina ng mga ngaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, Bilod kay Nanding, Bilod Kuya Cesar, mga minamahal. Sa edad, mga minamahal, sinayalsay, mga minamahal ng ating minamahal na Apostol Pablo, mga minamahal, yung combined decision by God to both call and choose His people. Amen. Sa 13, mga minamahal, sa 13, sabi po dito, mga minamahal, we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen. Tingnan po natin, mga minamahal, mula sa pasimula, mga minamahal, ay tayo na hinirang ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya nga may talata sa banal na kasulatan, mga minamahal, God has chosen us before the foundations of the world. Kaya sino po tayo para magmalaki sa harapan ng mahal na Panginoon? Wala ni sino man ang pwedeng magmalaki, mga minamahal, na tayo ang pumili sa mahal na Panginoon, o tayo ang naglingkod, o tayo ang pumili para maglingkod sa mahal na Panginoon. Wala po, mga minamahal. Dahil una pa lang, mga minamahal, tayo na ay pinili, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya lahat tayo, mga minamahal, ay dapat mayroong pagpapakumbabasa lagi sa harapan ng mahal na Panginoon. Lagi nagpapasalamat ng mahal na Panginoon. Bakit mo ako pinili, mga minamahal? Nakita sa atin ating dakilang Diyos. The Lord saw our hearts. Amen. Hindi pa tayo pinapanganak, mga minamahal, nakita na ng ating dakilang Diyos ang ating mga puso. Everybody shall praise the Lord. Tayo na ay pinili ng ating dakilang Diyos para tayo maligtas, mga minamahal. God had from the beginning chosen you to salvation. Amen. Sa 14, mga minamahal, whereunto He called you. So dalawang salita po yan, mga minamahal. The Lord God chose us, mga minamahal, and then later on, He called you by our gospel. Pinili ng ating dakilang Diyos ang bawat isa sa atin. Ang sangkatauhan, mga minamahal, maaaring pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit ang pagkatawag, mga minamahal, ay darating lamang sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bago tayo pinanganak, mga minamahal. Subalit, tayo ngayon ay tinawag para sa magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo na itinuro sa atin ng ating ginagalang na mahal pastor. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon magkakaroon, mga minamahal, ng problema. Tinawag nga, mga minamahal, ang sangkatauhang ito, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon na lahat ay maligtas. Yan ang naisin, yan ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nabayubay ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo upang lahat, mga minamahal, ay magkaroon ng pag-asang maligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Subalit, mga minamahal, ang pagkatawag ay mag-uumpisa lamang, mga minamahal, kung ang isang tao ay makikinig sa Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ngayon, magkakaroon ng problema kung maling Ebanghelyo, maling katuruan, o maling doktrina, mga minamahal, ang papakinggan ng isang tao. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo ngayon ay mapalad. Bakit, mga minamahal? Dahil ang itinurong Ebanghelyo, ang itinurong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, ay purong-purong salita at katotohanan ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Everybody shall praise the Lord. Anong doktrina ang itinuro sa atin ng ating ginagalang mga pastor, Blessed Pastor, na siyang patuloy na itinuturo ng paniglesyang ito, mga minamahal? Yung apostolic doctrine, the apostolic doctrine that there's only one true God and His name is Jesus Christ. Everybody shall praise the Lord. Amen. We have one true God in three forms of manifestation, or in three manifestation. He was manifested as the Father, mga minamahal. He was manifested into flesh, mga minamahal, and His name was declared, and His name was called Jesus Christ, mga minamahal. Amen. Subalit hindi po pahiwatin nito, mga minamahal. Hindi ibig sabihin nito, mga minamahal, na magkahiwalay ang katauhan ng Ama at ng Anak, mga minamahal. Amen. Bakit kailangan mag-manifest ang Ama, mga minamahal, in a form of flesh? Dahil sabi ng banal na kasulatan mula sa Genesis, mga minamahal, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, amen, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Lumikha na ng ang dakilang Diyos Ama. Dahil siya ay Espiritu, mga minamahal, gumawa na siya ng plano. Dahil ganun kamahal ng mahal na Panginoon ang kanyang nilikha. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga minamahal, anan ng ating dakilang Diyos Ama na Espiritu, mga minamahal, na wala ng pag-asa ang kanyang mga nilalang. Dahil nga nakalabag sila ay nagkasala, mga minamahal, wala na silang pagkakataon na makapasok sa karyaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because holiness cannot combine with sin. The holiness of God hindi pwedeng mag-combine or mag-mix, mga minamahal, yung kabanalan ng ating dakilang Diyos sa kasalanan, mga minamahal. Dahil banal, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, Ama na Espiritu, mga minamahal, kailangan humiwalay
ang kasalanan. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hiniwalay sila, nilabas sila sa Garden of Eden. Everybody say amen. Bakit? Ulitin po natin, dahil sa kabanalan ng ating dakilang Diyos Ama. Amen? Dahil siya ay espiritu, banal na espiritu, mga minamahal. Subalit, hindi po nagtatapos dyan, mga minamahal, dahil mahal ng ating dakilang Diyos ang kanyang nilikha, gumawa ang ating pinakamamahal na Panginoon ng plano. At ano ang plano na yun, mga minamahal, na nailahad din sa Genesis, mga minamahal? Amen? Sa pamamagitan lamang ng dugo, magkakaroon ng pagkakataon na maligtas ang sangkatauhan. Hindi pa yan naunawaan, mga minamahal ng mga Israelita. Amen? Hindi nila alam, mga minamahal, ano yung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung plano ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. From the Spirit, mga minamahal, hindi pwede, mga minamahal, na magkaroon dadanak ang dugo, mga minamahal, kung ang ating dakilang Diyos Ama, mga minamahal, ay mananatili in a form of Spirit. Amen? So, kailangan niya mag-manifest, kailangan niya ipanganak, mga minamahal, at para maging consistent ang salita ng ating pinakamamahal, kailangan magmula sa seed ni Abraham, mga minamahal, o seed of David, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang Biblia, mga minamahal, marami mga genealogies, mga minamahal, bakit ang dami mga pangalan? The son and the daughter of blah, 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 mga minamahal, ba't maraming ganun? Para makita natin, mga minamahal, yung consistency na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para makita natin na mula Genesis, mga minamahal, naging consistent ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil ito pala, lahat yan ay plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus, siya ang Diyos Ama, mga minamahal, ay magmumula, mga minamahal, from the tribe of Israel itself, mga minamahal. Amen! Amen. So naging consistent ang malapay, ipinanganak, mga minamahal. He was manifested in form of flesh. Ipinanganak siya, mga minamahal, at ipinahayag ang kanyang salita, mga minamahal. Ang kanyang pangalan, mga minamahal, at ang kanyang pangalan, walang iba kundi Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. And no other name, no other form of salvation than in the name of Jesus. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pamamagitan ng manifested form ng ating dakilang Diyos, magkakaroon lamang ng kaligtasan. Bakit? Dahil banal ang Diyos Ama na Espiritu, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng pagdanak ng dugo ng ating pinakamamahal na Jesus, yung manifested form ng Ama, mga minamahal, na magkakaroon lamang tayo ng kaligtasan. Doon lamang tayo magkakaroon, mga minamahal, ng kaugnayan sa ating pinakamamahal, sa Ama, mga minamahal, na siya rin, mga minamahal, ang Ama. Everybody shall praise the Lord. Pero yung manifested form, mga minamahal, bakit ina-emphasize sa New Testament, mga minamahal? Dahil yun, mga minamahal, ang naisakripisyo. Yung dugo na yun, mga minamahal, nagkaroon tayo ng puwang pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya there's no other form of salvation than in the name of Jesus. Amen? Kaya, mga minamahal, kahit na sinasabi sa ilang mga talata sa bagong tipan, mga minamahal, we praise God and the Son, Jesus Christ, hindi ibig sabihin na hiwalay po sila, mga minamahal. It is just an emphasis, mga minamahal, na ang Diyos, Ama ay Espiritu, ay banal, mga minamahal, pero yung manifested form of the Lord God, mga minamahal, sa Jesucristo, siya yung nagkatawang tao, siya yung nabayubay, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Kaya nung nag-glorify ang body ng ating pinakamamahal na Jesucristo, anong sabi rin ng ating pinakamamahal na Panginoon? The great comforter. Amen? The great comforter shall be with you, mga minamahal, to guide you and to lead you into righteousness, mga minamahal. Sino yung great comforter? That's the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yan, mga minamahal, siya rin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya rin po yung Diyos Ama, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya wala pong kalituhan sa ating mga tunay na mga pinili na ating dakilang Diyos, dahil ang mga ganito mga kapahayagan, mga minamahal, ay magiging malinaw sa atin. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo ay mapalad na tayo ay naturuan ng tamang doktrina at tamang pagtuturo ng ating ginagalang mahal pastor sa banal na iglesyang ito. Everybody shall praise the Lord. Okay, balik po tayo, mga minamahal. Amen. There is a combined decision by God to both call and choose His people. But tayo, mga minamahal, tayo mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, we have to hold fast to what we were taught. Sabi na ba ng kasulatan, mga minamahal? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which we have been taught, whether by word or our epistle. Ano yung traditions na sinasabi dito, mga minamahal? Yung tradition na sinasabi dito, mga minamahal, is the truth of the gospel. Amen? The truth of the gospel that there's no other form of salvation than in the name of Jesus. Amen? That in the name of Jesus, sa pamamagitan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pwede natin masunod, mga minamahal, yung Torah. Amen? Ano yung Torah na yun? Na napapaloob doon yung commandment ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na siya magiging mabigat dahil nasa atin na raw ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Dahil hindi katulad noon, mga minamahal, na yung law, mga minamahal, ay nagiging pabigat sa kanila dahil wala pang Espiritu sa kanila ng malapay nun. Kaya yung law sa kanila masyadong mabigat. Amen.
Mahirap, walang nakakasunod sa batas, mga minamahal, sa law. Subalit sa pamamagitan ng habag, nung dumating, mga minamahal, yung grace ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa New Testament, mga minamahal, ibig sabihin, nung pumasok na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat puso ng mga tatanggap sa Kanya, mga minamahal, magiging madali na sa atin ang pagsunod sa kalooban at sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga pagkakataon na tayo ay magkakamali, mga minamahal, sa mga pagkakataon, mga minamahal, na tayo magkakasala, mga minamahal, dahil nasa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, bibigyan tayo ng conviction, mga minamahal. Bibigyan tayo, mga minamahal, ng pagnanais na makahingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ngayon, mga minamahal, magkakaroon tayo ng kalungkutan. Amen? Para hanapin natin, saliksikin natin, mga minamahal, saan tayo nagkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Bakit may mga nararamdaman tayong mga ganun, mga conviction? Dahil nasa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So we have to stand fast with the traditions taught to us, the truth of the gospel. Ano pa yung tradition na yan, mga minamahal? Yung doktrina na itinuro sa atin, na walang ibang Diyos kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Walang ibang Diyos, nag-iisang Diyos na dapat natin sambahin, mga minamahal. Ano pa yung mga tradition na itinuro sa atin? Ang tamang pamantayan ng paglilingkod, ang tamang pagsunod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo tinuturuan, mga minamahal, na manamit na may kabanalan, na magsalita na may kabanalan, sa ating pamumuhay tayo mamuhay na may kabanalan, mga minamahal. Yun yung mga parte ng tradisyon na itinuro sa atin. Amen? Nang salita ng ating pinakamamahal at ng banal na iglesyang ito, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. The form of worship na itinuro sa atin, those are the parts of the traditions na sinasabi ng banal na kasulatan na we have to stand fast and be firm, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano tayo tinuruang manalangin, tayo ay tinuruang mag-ayuno, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga katuruan na yan, mga minamahal, hindi lang siya ordinaryong tradisyon, mga minamahal. Hindi lang siya ordinaryong pagtuturo, mga minamahal. Yan ay galing sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya mapalad ang bawat sa ating kung lahat tayo, mga minamahal, ay tatalima sa mga itinuro sa atin ng ating beloved friends in the Lord sa banal na iglesyang ito. Everybody shout, praise the Lord. Ikalima, mga minamahal, na pwedeng matutunan natin, mga minamahal, sa talinghagang ating nabasa ay ang katarungan at ang kaparusahan. Ang pagsunog ng lungsod at pagtali ng tao na ating nabasa kanina, mga minamahal, dahil hindi siya nakasuot angkop sa kasuotan, ito ay nagpapakita po ng aspeto ng katarungan at kaparusahan ng ating dakilang Diyos. Alalahanin natin, sabi ng banal na kasulatan, behold the goodness and the severity of God. Saan natin po matatagpuan yan, mga minamahal? Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Romans chapter 11, verse 12. Or 22, 11:22, mga minamahal. Behold the goodness and severity of God. Amen? On them which felt severity. Kung sila, mga minamahal, kung ikaw ay malalaglag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, paano ka malalaglag? Pinangako, sabi na ba ng kasulatan, nothing shall separate us from the love of God, neither death. Wala daw makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa atin ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yun, mga minamahal. Ang pag-ibig na yan, mga minamahal, walang makapaghiwalay. Hanggang kamatayan tayo ay iibigin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hindi ibig sabihin noon, mga minamahal, amen, na kung ikaw ay mahuhulot, magkakasala at pababayaan mo ang kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo, mawawala na yung pananampalataya mo, mga minamahal, ay mananalitili kang maliligtas. Hindi po. Amen? Masasaktan ng mahal na Panginoon. Iibigin ka pa rin ng mahal na Panginoon. Pero, because He is a just God, there is a goodness and severity of God, mga minamahal, ikaw ay itatapon sa impyerno kung magpapayabaya ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Kabagsikan sa mga nahuhulog, datapwat, kabutihan ng Diyos sa iyo kung mamamalagi ka sa Kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw naman ay kaya sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan natin pilitin na huwag mahulog sa kamay o dakilang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nagpapatuloy ang banal na iglesyang ito sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ayaw natin, mga minamahal, na may isa na mahuhulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi natin hinuhusga lang sino man dito, mga minamahal, bagkus ipinapanalangin natin ang bawat kaluluwa na naliligtas, mga minamahal, upang darating ang panahon, mga minamahal, kung sila man ay nalamig o iba man ay nalamig, mga minamahal, ipatuloy po natin ipinapanalangin sila, mga minamahal, na bago magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, sila ay makakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakakatakot na mahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. There is severity. Amen? Ganyan po ang mga tunay ng mga Kristiyano. Natatakot tayo, mga minamahal, na may isa sa atin, kahit lalo na yung mga loved ones natin na mahuhulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat ay iniluhod ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating Balwestern pastor,
Dalangin po natin na wala ni isa sa atin ang mahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Marami pong inanyayahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring iba sa atin, kung kayo man po ay nakikinig sa lahat ng mga bisita o lahat may mga baguhan dito, mga minamahal, ito po ay paanyaya. You are chosen by the Lord for salvation. Subalit mga minamahal, titignan ng mahal na Panginoon kung ikaw ay tatawagin sa pamamagitan on how you respond to that calling. You will be saved based on how you respond to the calling of the Lord. Amen? Dapat tayo, mga minamahal, ay tumugon sa tawag ng ating dakilang Diyos. Kailangan may positibong aksyon. Amen? Kailangan may positive action, mga minamahal. From that calling, mga minamahal, in order for us to be called as sons and daughters of our loving God, there should be a positive action. Kailangan may paggawa, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Kailangan tanggapin ng isang tao ang kanyang tungkulin, ang kanyang layunin sa buhay, mga minamahal. Na tayo ay nilikha ng ating dakilang Diyos upang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At if we are claiming na tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kailangan tayong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Dapat tayo maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon kailanman ay naging tapat sa atin. Ang katapatan ng ating dakilang Diyos ay hindi po matatalok din naman. Sa mga pagkakataon, mga minamahal na tayo ay nalulugmok, mga minamahal, maaaring iba sa atin ay nawalay, mga minamahal, at tayo binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga pagkakataon tayo, mga minamahal, ay nasabat-bat ng karamdaman, punong-puno ng mga pagsubok, mga minamahal. Naging tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay alalayan. Naging tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay tulungan sa lahat ng mga kabiguan natin. Naging tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay ibangon muli sa ating mga pagkakamali. Yan ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagiging tapat ay nangahulugan ng pananatili natin sa ating pananampalataya sa kalooban na may paggawa. If we are faithful to the Lord, there should be an action. Hindi pwede maminamahal na, oh, I believe in the Lord. Amen. Hindi nagtatapos doon, mga minamahal. Dahil may tatlong aspeto ng pananampalataya na tinatawag, mga minamahal. May tinatawag tayo na faith in mind. Yung faith in mind na tinatawag, mga minamahal, ito po yung pananampalataya sa kaisipan lamang. Ito yung klase ng pananampalataya na meron ang mga dyablo. Ito yung klase ng pananampalataya na meron ang mga angkaaway. Bakit, mga minamahal? Dahil ang mga kaaway, sabi ng banal kasulatan, they know ang pinakamamahal pa Jesucristo. Alam nila kung sino ang ating pinakamamahal pa Jesucristo. Alam nila na siya ay makapangyarihang Diyos, nag-iisang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Sabi nga na ba kasulatan sa Santiago 2:19, mga minamahal, maging ang mga demonyo ay naniniwala. At dahil sila ay naniniwala sa kanilang kaisipan, sila ay nanginginig. Nakabawat narinig nilang salita ng ating pinakamamahal pa Jesucristo, sila po ay nanginginig, mga minamahal. Ibig sabihin, yun yung pananampalataya sa kaisipan, mga minamahal. Hindi ito yung klase ng pananampalataya na makapagliligtas. Amen. Ikalawang klase ng pananampalataya, mga minamahal, yung pananampalataya sa damdamin. Or emotional faith na tinatawag. Or faith in the emotions, mga minamahal. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan sa John chapter 2, verse 23 up to 24, mga minamahal. Yung emotional faith na tinatawag, mga minamahal, sa banal kasulatan sa Bagong Tipan, mga minamahal. Mababasa po natin yan, mga minamahal, sa John. Amen. Maging sa Luke, mga minamahal. John chapter 2, verse 23 up to 24. John chapter 6, verse 66 to 67. And Luke chapter 8, verse 13. Ilisan nyo na lamang po at maaari nyo pong basahin sa inyong mga tahanan, mga minamahal. Yung emotional faith na tinatawag o pananampalataya sa damdamin, yung nakiki-right on lang. Amen? Amen? Pumunta sila sa banal na gawain, mga minamahal. Nakita nila na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbimilagro, mga minamahal. Oh, glory to God! Oh, hallelujah, hallelujah! Nagtataas din sila, mga minamahal. Tuwang-tuwa sila, mga minamahal. Sinundan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mula sa Galileo hanggang sa iba't ibang mga lugar, mga minamahal. Sinundan nila ang mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil naging emotional sila. Amen? Nakahype sila, mga minamahal, dahil nakikita nila, oh, grabing himala, mga minamahal. Amen? Mula sa 5 tinapay, mga minamahal, ilang isda, mga minamahal, napakain lang ilang mga libo. Nakita nila yung mga himalang yan, mga minamahal. Water turned into wine. Grabe kagalakan nila, mga minamahal. Tuwang-tuwa sila, mga minamahal. Naging emotional sila. Oh, buhay ka. Oh, hallelujah. Siya ang Mesias. Sinamba nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit dahil nanatili sila, mga minamahal, nung itinuro na ng ating dakilang Diyos
Ano ang tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ano ang tunay na pagsunod at paglakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Nung itinuro na ng ating dakilang Diyos, the core of the gospel. Amen? Na kailangan nating ibigin ang ating mga kaaway, patawarin ang ating mga kaaway, mga minamahal. Yung mga ganung mga bagay na itinuturo na ng ating dakilang Diyos na para sa kanilang pandinig ay parang, sandali, parang iba ata. Amen? Para napakahirap namang sundin yung sinasabi ng ating maestro. Anong sabi ng Baka Kasulatan, mga minamahal? Marami sa kanila, maging ang mga naunang mga disipulo ay tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na nila sinundan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Mababasa po natin yan, mga minamahal. Basahin po muna natin. John chapter 6, verse 66 up to 67. Kaya po. From the book of John, chapter 6, verse 66 to 67. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then Jesus said unto the 12, will you also go away? 1 Kabanatang 6, talatang 66 hanggang 67. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nisataligod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ipinangaral na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang tunay na ebanghelyo, ano nga ba ang ebanghelyo, mga minamahal? Ano yung mararanasan ng isang Kristiyano kung siya ay susunod sa kalooban at sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Nung ipinangaral na ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay mababayubay sa krus ng Kalbaryo at dadanas, mga minamahal, ng pighati, mga minamahal, at dadanas, mga minamahal, ng sakit, mga minamahal. Nung ipinangaral na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang tunay na ebanghelyo, mga minamahal, the meat of the salvation, or the meat of the gospel, mga minamahal, nagsimula na unti-unti, mga minamahal, na nagsisialisan yung mga sumunod. Bakit? Dahil naging emotional lang sila. Amen? Doon lang sila sa may mga nakikita nila mga himala, mga minamahal. Doon lang sila sa may nakikita sila mga pagpapala. Kung may himala, may pagpapala. Oh, glory to God, praise the Lord, hallelujah. Napakabuti mo, malapay noon. Pero kung dumating na yung mga pagsubok, mga minamahal, sa panahon sila ay susubukin na, mga minamahal, malapay noon. Ay, akala ko ba'y puro pagpapala? Malapay noon, bakit nananatilang aking karamdaman? Akala ko ba'y nagpapagaling ka? Amen. Dahil hindi nila naunawaan, mga minamahal. Amen. Kulang ang kanilang kaalaman sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inahalin tulad dito, mga minamahal, yung sa tadinhaga, mga minamahal, yung binhi na nahulog sa bato, mga minamahal, kung saan walang lalim yung lupa. Yung binhi na nahulog sa bato, mga minamahal, o sa ibabaw ng bato, mga minamahal, pagkarinig nila, mga minamahal, yung mga pagsubok, sila nang wala. Bakit hindi sila umugat sa kanilang pananampalataya? Pero ang isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, ang isang tunay na binhi, mga minamahal, na umugat, mga minamahal, na itinapon sa magandang lupa, mga minamahal, umugat sa kanilang pananampalataya, anuman at anuman ang mangyari sa ating buhay, mga minamahal, alam natin na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, alam natin, mga minamahal, na tayo ay magmamana at magkakaroon ng kaligtasan sa ating pinakamalapay. Kaya tayo magpapatuloy, anuman ang hirap, anuman ang pagsubok ng kakarapin ng isang tunay na Kristiyano na naihasig sa magandang lupain, mga minamahal. Dahil umugat na sa pananampalataya, mga minamahal. May karamdaman o walang karamdaman, may pagpapala o walang pagpapala, mga minamahal, pupurahin pa rin natin ang ating dakilang Diyos. Patuloy tayo magsasamba, mga minamahal. Patuloy tayo, mga minamahal, maglilingkod sa ating pinakamalapay hanggang sa kanyang dakilang pagbabalik. Everybody shout, praise the Lord. Yun po ang sinasabi, mga minamahal. Nung kanilang narinig na, mga minamahal, na may pagpasakit din, may mga pagsubok din naman nakakaharapin, mga minamahal. Kagaya ng paghihirap ng ating dakilang Diyos, dadalasin din naman natin, mga minamahal. That Christ-like na, mga minamahal. Kung ang malapay naghirap, mga minamahal, tayo din naman, mga tunay na anak malapay, ay dadanas din ng paghihirap. Pero hindi nagtatapos doon, mga minamahal, dahil may pangako ang ating dakilang Diyos. Pagkatapos ng mga paghihirap, pagkatapos ng mga pagsubok, ay pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong pinakamataas na antas ng pagpapala na ipagkakalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, the eternal life. Everybody shall praise the Lord. So yun yung ikalawang klase ng pananampalataya, emotional faith. Amen? Pero yung ikatlong klase ng pananampalataya na makapagliligtas, mga minamahal, ito yung dapat nating tandaan, mga minamahal. It is the faith with the will. Amen? It is the faith with the will. Ibig sabihin, mga minamahal, pananampalataya na may paggawa ayon sa kalooban natin. Amen?
Yun yung saving faith. That's the kind of faith na makapagliligtas sa bawat isa sa ating mga minamahal. Hindi lamang yung, Amen, I believe the Lord Jesus Christ, He is the God, He is the Savior. I believe it in my heart. Hindi pwede magtatapos doon, mga minamahal. Hindi rin pwede na, oh, glory to God, naniniwala ko malapay dahil nakita ko yung mahimala, dahil nakita ko, naranasan ko magpapala, praise the Lord, mga minamahal. Hindi po nagtatapos doon, mga minamahal. Maliban sa kaalaman mo at karunungan mo sa ating pinakamamalapay sa salita ng ating pinakamamalapay noon. Maliban sa nararamdaman mong kaligayahan sa bawat ginagawa ng ating pinakamamalapay noon sa iyong buhay, mga minamahal, kailangan may lakip din na paggawa, mga minamahal. It is the faith with the will, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, mga minamahal, ipapakita ko sa inyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Santiago 2:18. Praise the Lord. The Epistle of James, chapter 2, verse 18, verse 20. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have words. Show me thy faith without thy words, and I will show thee my faith by the words. But wilt thou know, O Binman, that faith without word is dead? Amen. Santiago Kapitulo 2, versikulo 18. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. 20. Datapwat ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalatayang walang mga gawa ay baog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Baog ibig sabihin patay. Amen? Faith without works is dead, mga minamahal. At kung ating babalikan, mga minamahal, sa 19, mga minamahal, 19, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay iisa. Mabuti yan. Mabuti ang iyong ginagawa, nananampalataya na mayroong isang Diyos, kagaya ng sinabi natin, mga minamahal, yung faith in mind. Ang kaaway, alam nila na mayroong nag-iisang Diyos. Yun po yung sinasabi dito, mga minamahal, sa 19, mga minamahal. Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay nagsisinampalataya at nagsisipanginig. Amen. Pero nanatili yung pananampalataya na nasakay ng kaisipan, mga minamahal. Pero ang pananampalataya makapagliligtas, mga minamahal, ayon sa salita ng ating pinakamamahal na ating nabasa, mga minamahal, ay may kalakip na paggawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan makita sa atin, mga minamahal, ang pananampalataya na merong paggawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo gagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Gagawa tayo sa pamamagitan ng ating pagsusumikap, mga minamahal. Pagsusumikapan natin, mga minamahal, na tayo ay makadalo sa panagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po natin sinasabi na kapag hindi ka dadalo ng 3 times a week, may impyerno ka. Ang sinasabi natin, pagsumikapan mo, mga minamahal. Dahil yan ay kautusan din naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pagsumikapan mo na sundin, mga minamahal, ang palatuntunan ng pagbibigay, dahil dito ay ikaw pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsumikapan natin ang sundin ang palatuntunan ng kabanalan, mga minamahal, dahil tayo din naman ay papagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat nandoon yung pagsusumikap, nandoon yung paggawa natin bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan yung klase ng pananampalataya na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kaya darating ang panahon, kung yung ating pananampalataya ay nanatili lamang sa ating kaisipan, walang nakikitang gawa, mga minamahal. Kaya hindi tayo magtataka. Bakit may mga Kristiyano na 20 years, 35 years na silang naglilingkod sa mahal na Panginoon, pero bakit nananatili sila sa ganoong mga anyo ng antas ng paglilingkod, mga minamahal? Amen? Hindi pa rin sila nakakasunod, mga minamahal. Amen? Malaya sila nakakagawa ng mga kasalanan. Bakit? Pero sasabihin nila, oy, membro ako ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Maaring hanggang emotional Christian lang sila, mga minamahal. Natutuwa sila pag may mga anibersaryo. Maraming tao, glory to God. Marami kami, pinagpala, libo-libo, milyon lang membro. Glory to God. Emotional, mga minamahal. Pero pagkatapos noon, hindi na nalalaki pa ng gawa, mga minamahal. Hindi po yan yung klase ng pananampalataya na makapagliligtas sa atin. Ang itinuturo na sa atin ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, Blessed Pastor, ng banal na iglesyang ito, pagsumikapan ng bawat sa atin, mga minamahal, ng ating mga pananampalataya, ang ating pananampalataya ay lalakip ang tunay na paggawa ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya lahat tayo ay kailangang magsumikap araw-araw. Kailangan natin pagsumikapan, mga minamahal, dahil tusa ang kaaway.
Lahat araw-araw, we are in a spiritual battle. Everybody say amen. That's why we have to wear the helmet of salvation. Whatever the temptations of the enemy, mga minamahal, hindi tayo matitinag dahil alam natin nasa atin ang kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And by faith, hanggang rapture, tayo mga minamahal ay mananatiling ligtas sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun ay kung iyong panghahawakan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating panghawakan ang pananampalatayang yan na nag-uugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Espiritu na ang ating dakilang Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin, sa mga puso natin, nung tayo ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, dahil doon lamang pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso, siya ang gagabay, siya ang tutulong sa atin magawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga hindi saganang atin. Dahil kung saganang atin, mga minamahal, wala tayo. Hindi natin kaya gumawa ng mabuti, mga minamahal. Hindi nga natin kaya mag-ayuno. Hindi natin kaya magtaas ng ating mga kamay. Hindi natin kakayanin na magpatotoo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi natin kakayanin magpahayag. Hindi natin kakayanin gumawa ng mabuti, mga minamahal. Subalit dahil nasa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat yan, mga minamahal, ay nagagawa natin dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil nasa sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapapansin po, mga minamahal, sa isang Kristiyano, hindi mo naman sasabing Kristiyano yun, mga minamahal, kung nakakagawa na siya, naging reprobate na sila. Paulit-ulit na sila sa pagkakasala. Wala lang takot sa kanilang mga puso, mga minamahal. Ibig sabihin, lumayo na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. They need repentance, mga minamahal. They need deliverance, mga minamahal. Tayo naman, mga minamahal, na nakakasunod, mga minamahal, kailangan natin silang pilitin makabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun ang mabuti. Amen? Hindi natin tatawanan, mga minamahal, hindi tayo magagalak na, wala na sila, akala ko matagal sila, ako nananatili pa rin. Hindi pwede, mga minamahal. Amen? Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na may pananampalataya, may gawa, mga minamahal, sila ay nalulungkot, mga minamahal. Amen? Sa bawat kaluluwa na nahuhulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinapanalangin natin, gagaya ng pananalangin natin ginagalang mga pastor, na bawat kaluluwa na tumanggap sa pananiglesyang ito, mga minamahal, ay mananatili hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan ang pananampalataya na may paggawa, mga minamahal. Amen? Sumusunod sa kalooban ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Dahil kung ang Espiritu ng Diyos ang ating susundin, nais ng malapay noon na lahat ay maligtas, kagaya ng ating binabanggit kanina. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya panghawakan po natin ang ating pananampalataya. Wala na po tayong mga oras. Mga minamahal, basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan, ang mga talata na titira, 2 Pedro 1, 10 hanggang 11, at saka Hebreo 10, 23 hanggang 25, mga minamahal. Kailangan natin, mga minamahal, panghawakan, we have to hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promised, not forsaking the assembling of ourselves. Pilitin natin, mga minamahal, not forsaking the assembling of ourselves, yung pagtitipon-tipon ng mga banal, mga minamahal, sabi ng mga kasulatan sa Hebreo, mga minamahal, huwag daw natin kakalimutan ang pagtitipon-tipon ng bawat isa sa atin. Kaya tayo, mga tunay na mga anak ng malapay, no, bakit? Kahit na malalayo sila, kahit na nasa south sila, yung iba galing Ordaneta, yung iba galing pa ng La Union, mga minamahal, Baknotan, yung iba galing pa ng Pampanga, mga minamahal, yung iba galing pa ng iba't ibang probinsya ng Pangasinan. Bakit, mga minamahal, may kasiyahan silang makapunta dito? Bakit, mga minamahal? Dahil nasa inyo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? You are not forsaking the assembling of the saints. Nagagalak tayo kung saan ang mga Kristiyano ay nagkakatipon-tipon. Kaya kagalakan natin, mga minamahal, na tuwing may anibersaryo, saan man yan, basta gawain ng mahal na Panginoon, naroon tayo, nakikiisa tayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kagalakan ng mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sa ating mga lahat, sa mga baguhan, kung may mga baguhan, iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon na kayo ay tawagin din naman. Amen? At piliin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat tayo ay tinatawag na ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo ay tinatawag na ating pinakamamahal na Panginoon. The fact that you are here listening to the Word of God, that means you are being called by our loving. You are chosen for salvation ng ating pinakamamahal na Panginoon. But in order for you to be called to become sons and daughters of our loving God, kailangan niyong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Upang sa gayon ay magkaroon kayo ng pananampalataya na siyang mag-uugnay sa atin at pagkakaroon tayo ng kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at ligtas. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil sa kanyang
katapatan, tayo pinoprotektahan ng ating dakilang Diyos mula sa kapahamakan. Nagtatakda ng limitasyon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat tukso na ating kakarapin dahil yan sa kanyang katapatan, mga minamahal. Tayo ay pinapatawan ng ating dakilang Diyos dahil sa kanyang katapatan, mga minamahal. Tayo ay pinapabalaan ng ating dakilang Diyos dahil sa kanyang katapatan sa bawat saan, mga minamahal. Dahil sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon ng mga iglesia sa lugar na ito, mga minamahal. Kaya patuloy natin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. Hallelujah, praise the Lord. Minsan na pa, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Oh, katapatan mo, oh Diyos, tunay at dakila. Praise the Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo, maraming salamat sa iyo, dakilang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba. Ang ibig agad din natin sa katapatan.
serve. Sir Paumones, upang ipaunawa sa ating mga minamahal ang apat na reglamento ng kaligtasan. Praise God. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Napakabuti, napakabait ng Diyos. Patuloy tayo magpupuri, patuloy tayo magpapasalamat. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Napatuloy mo kami pinagagawa. Maraming salamat, Panginoon. Napatuloy mo kami ginagabayan sa walang sawang panalangin na aming minamahal, Pastor, na ginamit mo sa aming kaligtasan, sa mga pagtuturo, Panginoon, na namin sa Pastor. Kaming lahat ay pinagpala. Thank you, Jesus. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabait ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo binabayaan. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo pinagkulang na mahal na Panginoon. Mga minamahal, kulang pa araw na ito, kulang pa oras na ito, sa lahat ng tinanggap natin, sa lahat ng pagkakay, ang patubay ng Diyos noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, tinatanggap natin ang mga pagpapala, ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Wala tayo mga may gaganti sa Diyos. Wala tayo mga katwiran sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa mga pagsubok, sa mga trials, mga minamahal, na patuloy tayo iniingatan, patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong pinapatubayan ng Diyos. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ito po, mga minamahal, sumapit ang ulang taon na anniversary na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sa first prayer, panalangin ang ating ginagalang na ating minamahal na Pastor, sa pagtuturo, pangangaral natin minabisang Pastor. Nariyan ang mga prayer ng mga beloved children. Nariyan ang mga prayer ng mga beloved Almena family. Nariyan ang mga prayer ng mga beloved mister. At nariyan din ang mga prayer ng mga beloved grandchildren. Na tayong lahat, araw at gabi, tayong lahat ay parating dinadalangin iniluluhod, isinusumamo ng ating mahal na Pastor. Mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Pastor. Salamat sa ating minamahal sa Pastor na ginamit sa ating kaligtasan. Ito mga pagpapalang ito, ito mga biyayang ito, hindi natin matatanggap kung walang ginamit ang malapit sa ating kaligtasan.
Salamat sa ating mga pastor. Salamat sa ating mga pastor. Hallelujah. Purihin ang Diyos, Panginoon. Sa ating mga bisita, meron pong 4 na reglamento ang ating mahal na Panginoon. Ang iyong pagtungo dito, ito'y grasya, ito'y pagpapala sa ating pinamahal. Magaganap at mangyayari sa inyo ang lahat ng napakinggan ng mga patotoo. Higit sa lahat, ang mensahe na dila ng ating beloved Minister Phil, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento. Unang-una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakinig salita ng Diyos. Ang sabi doon sa Mateo 17:20, kasing liit ng butil ng mustasa, meron kang pananampalataya. Ano man ang hilingin mo, ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos. Sabi doon sa 15 talatang Gs, mga minamahal, isang taong makasalanan nagbalik loob, mga minamahal. Lucas 15 Gs, mga minamahal, isang taong makasalanan nagsisi, libo-libong anghel katuwaan sa kalangitan, higit sa lahat ang ating halapino. Iyon po yung pangalawa. Una po yung pananampalataya, ang pangalawa ang pagsisisi. Ang pagsisisi baka Diyos, mga minamahal. Tatalikdan mo ang gawaing makasanlibutan, tatalikdan mo ang gawaing hindi kayaya. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kagalangan. Sabi doon sa ikatlo, mga minamahal, sa ikatlo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sabi doon sa Acts 38, mga minamahal, mapapatawad ang ating makasalanan at tatanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Pagdating noon sa Acts 1:8, tatanggapin yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos po ang gaganap at magbibigay ng kagalangan. Una po yung pananampalataya, ang pangalawa yung pagsisisi, ang pangatlo ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, ito'y libre. Ito po'y walang bayan, mga minamahal. Libre at pagpunta sa langit, meron tayong mansyon na naghihintay sa atin, mga minamahal. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos po ang gagawa at magbibigay ng kagalakan sa atin. Sabi doon sa Juan 1:12, meron tayong karapatang tawagin anak at ama nating Ama sa langit, mga tinanggap natin yung bautismo. Kaya po sa ating mga live webcast na sumubaybay dito, tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon sa ating panauhin. Sundin niyo po ang aking babanggiting mga minamahal. Taas niyo po ang mga kamay bilang pagtanggap, pag-surrender sa ating pinakamamahal na Jesus. Sundin niyo po ang aking babanggiting, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat na ginagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Ari ng aking buhay. Sa pangalan ng Jesus na aking tinanggap. Amen. Idalangin po natin sila, mga minamahal. Sa first prayer, panalangin natin, beloved, praise the Lord. O dakilang Diyos, amang banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito pumanapin yung anak na nagbalik loob sa iyong paanan. Nakita mo po ang kanyang pananampalataya. Dalagin po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kalampagan sa lahat ng buhay. Pagpalain mo tumanggap, mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Manatili po tayong nakatayo, mga minamahal. At tayo po dadako sa ating masiling, mga minamahal. Ibinibigay kong pagkakataon sa ating beloved boarding preacher, nanding manalang, para po sa ating masiling, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat po tayo narito, mga kapatid ko, ay manampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesus. Walang imposible. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo, nakikinig ng ating mga panalangin. Kung paano natin ang pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Panginoon sa ating beloved Minister Fillmore Awas, napakahalaga na tayo po'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa turo at aral, hindi natin makalimutan sa ating beloved parents in the Lord, sa ating mga Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the intern prophet of our loving God, at sa ating beloved Mama dear stand Pastor Lina Comon Almeda,
ang propetisa ng Diyos, kung paano sila ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Dapat tayo po ngayon ipagtrabaho ang ating kanya-kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Work out your own salvation. Kaya lahat po tayo maniwala at manampalataya, ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin nakikinig ng ating mga panalangin. Tayo natin manalangin, magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan, godly repentance, maka-Diyos sa pagsisisi. Lahat po tayo na narito ay minsan nasumpungan ng mahal na Panginoon, nagkasala at nagkamali. Pero sa oras na ito, magmula pa po kaninang umaga hanggang sa oras na ito, damang-dama natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo natin magkain sa manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, na kami na narito, mahal na Panginoon, na naglilingkod sa inyo, wala sa iyo, mahal na Panginoon. Ito'y pagtitipon ng mga banal, pagtitipon na yung mga anak, mahal na Panginoon, sa lugar na ito. Unang taong anibersaryo, mahal na Panginoon, ang gawain na pinagpala mo dito sa Bugalyon, Pangasinan. Salamat sa mga kapatiran at sa baguhan na dinakong mo, mahal na Panginoon. Aming lahat ay naniwala at nanampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Minsan pa kami dumadalangin sa iyo, kabagan mo kami. Patawarin mong bawat sa mga kasalanan, kamalian, mahal na Panginoon. Ugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maging kaaya-aya karapat dapat kami, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, bawat kailangan ng mga kapatiran, bigyan mo ng katugunan. Ang mga may karamdaman, pagalingin mo. Ang problema, lutasin mo. Ang mga natitirang bisyo, alisin mo, mahal na Panginoon. Ang masamang espiritu ng pagkabakla at pagkatumboy, alisin mo, mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga kahirapan sa buhay ng mananampalataya, awiin mo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Lehas natin ang ating isang kamay sa ating ulo. Sabi naman na kasulatan, the prayer of a righteous man availeth much. They shall lengthen the sick and the sick shall recover. Lahat tayo cast out natin ang ating mga karamdaman, lahat ng mga karumian na nasa atin. Yes, Lord, dear is Jesus. We know there's nothing impossible in the name of Lord God. They shall lengthen the sick and the sick shall recover. Sipin natin ating malapasuro naglehans. Ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa atin sa oras na ito. Yes, Lord, Father, there is Jesus. Hallelujah, demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka. Sa mga anak ng Diyos, cast out. Sicknesses, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu, blindness, cast out. Bad spirit, cast out in the name of Jesus. Pagkatumboy, pagkabakla, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, blindness, cast out. UTI, cast out. Heart disease, cast out in Jesus' name. Stomach trouble, cast out. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung mga nandyan sa labas, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat na tayo nandito sa loob, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos na merong kamay, taas ang kamay. Para maabot natin ang mahal na Panginoon. Lahat na may pananampalataya sa Diyos sa pinaglilingkuran natin, walang imposible. I-claim na natin ang ating kagalingan ng karamdaman, kalutasan sa ating mga problema, pagbabago ng ating mga buhay. Yan po ay nanampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin, abot na tayo sa oras na ito.
Lahat tayo sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Wait a minute. I count 1 to 3 and shout hallelujah, praise the Lord, and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. 1, 2, 3. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Malakas na palakpak sa Diyos. Yung mga nandiyan sa labas, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang hindi pumalakpak, hindi pagpapalain. Nakita ng mahal na Panginoon, naka-CCTV tayo sa langit. Amen! Dahil sabi ng Biblia, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Amen! Kaya tayo lahat ay magkaisa palagi na magpipray, na tayo lahat ay magkakasama dito sa ating gawain. Luubin na mahal na Panginoon, Wednesday, Friday, and Sunday. Kaya doon sa mga nag-aasikaso ng ating banal na gawain, patuloy at patuloy tayo nakikilos, katuwang ang ating mga kapatiran. Sabi ng banal na kasulatan, maraming aanihin, kokonte ang mag-aani. Kaya bawat anak ng Diyos na narito ay kikilos. Amen! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gumaling, taas ang kamay. Lahat na nagbagong, taas ang kamay. Lahat ng pinagpala, taas ang kamay. Lahat ng umiibig sa ating mahal na Panginoon, taas ang 2 kamay. God bless you mga kapatiran. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. At minsan pa tayo pinagpapabot ng happy unang taon ng anibersaryo na ating banal na gawain sa lugar na ito ng Bugalyon, Pangasinan, sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga kapatiran na nandyan ang inyong pagkilos. At ay pinagpapasalamat sa ating parents in the Lord, sa ating mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, end-time prophet of our loving God, ating beloved Mama Dear Stand Pastor, Lina Comon Almeda, na silang ginamit ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating mga beloved Almeda family. At nagpapasalamat tayo sa ating beloved Peach Almeda Hisguera, sa ating beloved Minister June Hisguera, sa ating beloved Annalisa Tet Almeda Smith, sa ating beloved Minister Luke Smith, at sa ating beloved Leia Almeda Malyari, sa ating beloved Rick Malyari, at sa ating pong beloved Minister Wildy James Comon Almeda Jr., at sa ating beloved Minister Pilmo Awas, at sa ating beloved Lot Almeda Awas. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Bago ko tuluyang matapos, ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Iba pala talaga pag nag-aalay ka ng prayer and fasting. Nireveal ng mahal na Panginoon sa akin last week, bawat anak ng Diyos, dapat nag-aalay na tayo ng prayer and fasting. Mararamdaman mo pag ikaw ay mayroong prayer and fasting, malapit ka sa Diyos. Pero kapag ikaw ay walang prayer and fasting, malapit ka sa tukso ng kasalanan at malapit ka sa kaldero. Kaya lahat ng anak ng Diyos, magbigay tayo ng panahon sa atin ang pag-aayuno, dahil yan po ay kapangyarihan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon sa akin nung last week, gayahin mo ang iyong mahal na pastor. Ang kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade ay lumago dahil sa prayer and fasting. Mahirap mag-prayer and fasting, pero yan ang utos ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear, at sa ating buong kongregasyon. Ang kailangan natin sandata ngayon ay prayer and fasting.
Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. I thank the good Lord, samantalahin ko na rin. Kaya ito pong pagkakataon na ito, this coming March 19, 20, 21, 22, and 23, meron po tayong aasikasuhin kami doon sa Bangar. Meron po tayong aasikasuhin na panalakusada po sa Barangay Magallanes, Cover Court, Luna, La Union, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po'y para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Lahat tayo magkaisa para sa mga kababayan pa natin na maliligtas. Amen. Kaya sa lahat ating mga viewers, sa lahat na po ng anak ng Diyos na narito, kung meron kayong mga loved ones sa lugar ng La Union, sabihan na ninyo, i-message na ninyo, ang gawain ng mahal na Panginoon ay patuloy para sa ating Golden Jubilee 50 Church Anniversary. Amen. I love you so much, beloved brethren. I love you so much, my co-workers, my co-preachers. Sa lahat na narito, pagpalain din ating mahal na Panginoon sa ating mga announcement. Ating beloved preacher, Florentino Riloyan. Palagpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless natin, beloved preacher, beloved kinanding manalang. Palakpakan po natin ang ating po pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy sa ating po mga announcement, mga minam, ako pinagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglahati, pagdakila, pagsama, ay naku lamang sa ating po napakabait na Diyos. At sa po ito yung pag-aalala po sa mga dito ang araw po ng ating po kagalang-galang at minamahal na sa pastor, beloved Honorable Pastor Luis Almeida, at ating beloved Honorable Pastor Luis Almeida, at to all beloved Almeida children po. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga praise the Lord, puri po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord sa mga sa ating beloved minister, beloved Fermo Awas po. Salamat po sa kanyang presensya. Nandito pa yun ngayon. Nandito po sila sa ating kasama po natin sa ating pag-celebrate sa ating pong church anniversary sa Dakong ito. At pinagbala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody sing praise the Lord. Puri po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. At bago po tayo dumako sa ating pong mga announcement po, tayo muna ay kukuha po ng ating pong special offering sa ating pong balagawain, mga minamahal. Puri po ang ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Biblia, mapala daw po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. At pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon, walang sawang pagbibigay. Ang Diyos ay walang sawang rin nagbibigay sa buwat matapat na mga anak niya. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At narito po ang manalangin sa ating pong special offering, ating pong beloved preacher, beloved Brother Judith Bura po. At mas masam po ng ating pong napakabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Hallelujah. Kuya Florentino. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po dakilan Diyos sa mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon. Narito po ang bawat sa amin yung mga anak. Mahal na Panginoon na matapat. Mahal na Panginoon umiibig. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat magkakaloob ng siksik-liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Ibalik mo sa bawat isa, mahal na Panginoon, sa unat panalangin ng aming minamahal kinagalang pastor. Patuloy po kaming gamitin daluyan ng pagpapala, mahal na Panginoon, para sa ikalalago, mahal na Panginoon, balagawain sa lugar na ito, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang samot panalangin namin. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa
praise the Lord. Gabi siya po mga minamahal at sumayin niyo po ang mga pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Once again, mga kapatid, tayo po yung nagpapaabot muli ng ating pong anniversary sa dagat ko sa lahat po ng ating pong mga inibig na mga kapatiran, sa lahat po ng kibahagi, sa ating pong mga kapwa mo mga gagawa na nanggaling po sa iba't ibang mga station. Pagpalain ko ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At mga araw po ng bukas, meron po tayo managawain nito. Muli, alas 10 po ng umaga po tayo nagsisimula. Matatapos po tayo ng alas 4 po ng hapon. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At para po sa ating pong babaguhan, bukas may po tayo sundo sa mga nabautismo po, mga minamahal. At kayo aming susunduhin. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, mga minamahal. At tayo na po ay dadako na po sa ating pong closing prayer po, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po sama-sama po magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong beloved preacher, beloved Brother Marcelo Salazar, sa kanya pong panalangin. At tayo po sama-sama po magpasalamat sa ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Ating beloved preacher, beloved Brother Marcelo Salazar. Amen. Puri po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin, mga minamahal mga kapatid. Hallelujah. Dakilan namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Maraming salamat o Diyos na isagawa namin ang iyong banal na gawain. Ang magitan po ng first church anniversary sa lugar dito ng Bugalyon. Salamat o Diyos na iyong pinagpalat nilang isan. Ang bawat yugto namin mga pagpupuri, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga buhay na patotoo na hinayag namin mga mahal na mga kapatiran. Salamat o Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa maawitin ng mga beloved choir, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat mahal na Panginoon sa mga matapat, yung mga anak sa magitan ng pagbibigay ng kanilang ikapu at handog. O Diyos, ito ibalik mo makalibong bisis. Salamat higit na yung pinapasalamatan namin ang Ebanghelyo ng kaligtasan na ito ay aming pong napakinggan, na ito ay nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa na dinala na aming pong minamahal na mga aral. Alhamdulillah, Minister Billmore, mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa amin pong paghiwa-hiwalay sa mga ostet o Diyos, sama-sama po kami dumadalangin. Pag-ingatan mo bawat isa sa amin na makarating malulhati ang bawat isa sa aming mga patutunguhan, sa bawat austisyon na aming mga pinanggalingan, o Diyos, hallelujah. Patnubayan mo kami na yung banal na Espiritu, o Diyos, sa panalangin, ng aming minamahal na mga magulang sa iyo, sa aming mga beloved evangelist, Pastor Willis Dalmidan, at ang Prophet Agugad, ang beloved Mama Delusan Pastor, sa lahat ng mga beloved children, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, itong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Marcelo. Mga minamahal, magkamayan po tayo. We love you in the Lord, but our Lord is Jesus loves you more and more and more. He shall love you with the love of the Lord. Sa nais po magpalihas, natin po ating mga beloved preachers. Praise the Lord. He shall love you with